Perpektong buhay ni Sandra, ang mayaman, maganda, at matalinong tagapagmana ng negosyo ng pamilya Cornejo. Lahat ng kanyang gusto ay nakukuha niya, maliban kay Eric, ang kanyang bodyguard na may ibang mahal. Pero gagawin niya ang lahat upang makuha ang binatang malamig pa sa yelo. Hindi niya sinayang ang pagkakataong dumating. Akala niya ay ito na ang paraan upang maangkin niya ang puso nito, ngunit hindi niya inasahan na mas lalo tong lalayo at mamumuhi sa kanya. Naging asawa niya nga ito, ngunit tila ito bituin sa langit na kahirap abutin. Susuko na ba siya? No, never. Ngunit paano kung sagad hanggang buto ang galit nito sa kanya? Papalayain na ba niya ito? Nakatitig si Sandra sa madilim na kalangitan mula sa bintana ng eroplano, sinasakyan pabalik ng Pilipinas. Ang mga ulap ay nakalutang sa hangin, kagaya niya ngayon. Nasa hustong gulang na siya, pero she felt that she's drifting aimlessly. Wala siyang hilig sa business. Desisyon ng kanyang ama ang kumuha siya ng kursong business management. Pinadala siya nito sa Amerika upang mag-aral. Nagpatangay siya sa Agos dahil sa totoo lang, hindi niya alam ang gusto niyang gawin sa buhay. She had everything. Beauty, brain, and money. But she felt empty. Parang may kulang. She's neither happy nor sad. She needed to find her purpose in life. Bakit nga ba siya nabubuhay? Para saan at para kanino? Walang kasugutan. Napabuntong hininga siya, naintindihan naman niya ang kanyang ama. Walang magmamana ng chain of malls nila kung hindi siya dahil nag-iisa lamang siyang anak. Pauwi na siya ng Pilipinas upang pamunuan ang negosyo ng pamilya. Ayaw niya pang bumalik ngunit napapagod na siya sa pangungulit ng ama. She kept on delaying. But this time, mukhang wala na siyang kawala. Naglalakad siya palabas ng airport, may susundo sa kanya. Ngunit bakit wala siyang makitang uniformadong security ng ama? Sobrang daming tao sa airport, kaya nagpasya siyang tawagan ng ama. Hello Dad, nasaan ang sundo ko? Nasa Terminal 1 ako. I will just call a taxi kapag wala pa in 10 minutes. I hate waiting Dad. Hello my gorgeous daughter. Kanina pa siya naghihintay sa'yo. Teka, I will send his messenger account. Okay Dad, I will send a message once nakita ko siya. I am really tired. Imagine, almost 17 hours wala pa akong maayos na tulog. Tapos ang bagal ng sundo. Nairita niyang sabi. She clicked the link sent to her. Makakatikim kung sino man ang susundo sa kanya. The profile picture was a serious good-looking guy, wearing a white shirt which makes his broad shoulders and large chest visible. Pero hindi niya tipo. He's not into muscular type of men. He preferred guys na medium built ang katawan with good sense of humor. She wanted someone who can make her laugh. Baka nagkamali lang ng sandang ama. Ang bata naman ang lalaki sa picture. Parang maging bodyguard. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. From the muscular guy, she picked up the call immediately. Nasaan ka? Send the photo of your exact location. Hindi ka marunong sumunod sa instructions. Anang baritonong boses sa kabilang linya. Nakakunot ang noo niya. Aba, daig pa nga man niya kung mag-utos. Tumaas ang kaliwang kilay niya. Well, she's not an easy person to deal with. She ended the call without saying anything. Bahala kang maghanap ngayon ng nawawalang anak na isa sa pinakamayamang negosyante sa Pilipinas. At anong instructions ang pinagsasabi nito? May message bang ama na hindi niya nabasa? But in any case, hindi siya dapat pinagtaasan ng boses. Naglakad-lakad siya dalang malaking maleta. Patuloy ang pagtawag ng lalaki. She turned off her phone. She smiled mischievously. Nararamdaman niya may mga matang nakatingin sa kanya. Nakaramdam siya ng panganib. Nakalimutan niya. She's not an ordinary person. Lalo't nababalitaan niyang tumataas ang kidnapping case sa bansa. Lalo niyang binilisan ng lakad. May dalawang naka-jacket na itim na sumusunod sa kanya. Biglang may kamay na animoy bakal ang humila sa kanya. Nabunggo siya sa dibdib ng isang lalaki. Naamoy niyang pinaghalong natural na amoy at kulong na gamit nito. Bakit parang nakakaliyo? Sasampalin at tatadya kanya na sanang lalaki ngunit mabilisong nakailag. Hey, tumigil ka. Ako sundo mo na pinagtaguan mo. Bakas ang iritasyon sa boses nito. Nawalang kaba niya. Bigla siyang napasiksik sa dibdib ng lalaki. Sa taas nito at malapad na pangangatawan, she felt safe.
May nakita akong humahabol sa akin. Luminga-linga to sa paligid. It's just you and your wild imagination. Malamig pa sa yelong boses nito. She can't believe that the bodyguard will say this to him. Sinong lalaking to? The nerve! Mabilis niyang nilayong sarili dito. You're fired! Hiyaw niya. Hindi ako nagtatrabaho sa'yo. You can't fire me. Hinila siya nito sa nakaparadang black Mercedes S600 guard. Bitawan mo ko! Don't touch me! Wala silang kibong parehas. This was the longest drive of her life. Ang traffic ay walang pinagbago noon at ngayon, usad pagong ang mga sasakyan. Muli siyang napasulyap sa katabi. Hindi malang ito lumilingon sa kanya. Her beauty was extraordinary, alam niya. Hindi ilang beses na may nag-alok sa kanya ng modeling agencies. Pero walang epek sa lalaking ito. But anyway, he's not also her type. Ayaw niya na suplado at mayabang. Ngayon niya lamang ito nakita, maging ang driver ay bago din. Nagpalit na pala ng tauhan ng ama. Naiinip na siya, natuon ang pansin niya sa katabing binata. Nagtamang kanilang paningin, kulay brown ng may pagkachinito nitong mata. Hindi niya planong unang magbaba ng mata. Dapat ay itong mahiya sa kanya. Ngunit lumaban ng binata ng eye-to-eye contact sa kanya. Miss Sandra, may dumi ba ako sa mukha? Ngayon ka lang ba nakakita ng gwapo? Tumaas ang kanyang kilay. Hambog! Umikot ang mata niya, kakausapin niyang daddy niya. Napalitan ng bodyguard. Hindi tatagal na kasama to. Nakarating sila Sandra at Eric sa mansyon. Newly painted ang malaking bahay. May malawak na hardin sa harap. May swimming pool sa kabilang side at may outdoor tables and chairs para matambayan. Mapakla siyang ngumiti. Siya at ang daddy niya lang naman ang nakatira sa bahay kaya hindi na gagamit ang lahat ng mamahaling muebles. Sinalubong sila ni Don Eduardo Cornejo. Tiyakap ang ama na matagal din niyang hindi nakita. She missed him. Ito na lamang ang nag-iisang pamilya niya. I miss you, Dad. We'll catch up later. Masakit lang ang ulo ko. I'll go to my room. Malambing niyang sabi. Sinalubong siya ni Aling Eva, ang mayordoma nila sa bahay. Nginitian at niyakap din niyang matandang katiwala. Itong nag-alaga sa kanya simula ng bata pa lamang siya. Ilang araw ang lumipas ay nainip niya siya sa bahay. Sinilip ni Sandra ang hagdan pababa mula sa kanyang kwarto. Nang matiyak na walang tao sa ibaba, bumalik siya sa loob upang tingnan ang sariling refleksyon sa salamin. She's wearing a beige low-cut classic dress. Lutang ang makinis at maputi niyang balat, pating kayad siyang naglalakad pababa ng hagdan. Alam niyang tulog ng ama at pwede na siyang tumakas para pumunta sa birthday party ni Elvira, ang kanyang kaibigan. At syempre, ang sorpresahin si Jason, ang kanyang maliligaw. Matagal na itong naliligaw sa kanya. They promised to wait hanggang makabalik siya sa Pinas. At dumating ng panahon para sa kanila. She will surprise him tonight. Hindi nito alam na nakabalik na siya sa Pinas. Plano na rin niyang ibigay ang matamis niyang oo. Panahon na upang maghanap siya ng mapapangasawa bago pa siya ihanap ng daddy niya ng lalaking papakasalan. Marahan niyang pinihit ang doorknob ng main door sa living room. Saan ka pupunta ng 10 oras ng gabi? Gawain ba ng matinong babae yan? Anang barito ng boses mula sa kanyang likuran. Napapitlog siya nang biglang nagsalita ang lalaking sumundo sa kanya sa airport. Nakasimangot siyang lumingon. Pwede ba? Mind your own business. Yes, I am minding my own business. As your bodyguard, obligasyon ko na bantayan ka. 24/7. Kahit palabag sa loob ko. Hindi ko kailangan ng bodyguard. Get out from my life. Ngunit parang walang nadinig ang binata. Bumalik ka sa kwarto mo. Sino ka sa akala mo? Umalis ka sa dadaanan ko. Hindi siya makasigaw dahil baka magising ang ama. Mistula silang mga batang nag-aaway dahil sa laruan habang pinag-aagawan ng doorknob. Tumigil lang silang dalawa nang madinig ang boses ni Don Eduardo. Anong nangyayari? Dad, I just want to attend Elvira's birthday, she said in frustration. Bakit hindi ka nagpaalam sa akin? Dad, I know hindi mo ko papayagan kaya naisipan kong tumakas na lang. I am sorry. Napayuko siya. She never attended the party ever nang hindi tumatakas. Okay, Jace. Samahan mo si Sandra and be home safely. Dad, if ayaw mo mag-bodyguard, then go back to your room. Puno ng pagtutol ang mga mata niya, ngunit wala siyang magagawa kung hindi sumunod. Eric, take care of my daughter. Spend just 2 to 3 hours. After that, go home.
Keep me updated. Tanging-tangong naging sagot ng binata. Nasa loob na sila ng sasakyan. Hey, wala ka bang mas matinong damit? Mukha ka magnininong sa binyag. Magpalit ka ng damit, aniya. Nagtagis ang bagang ng binata. Walang kibo, kinuha nitong t-shirt na nakahanger sa likod. Walang kaabog-abog din itong naghubad ng damit sa harap niya. Isa-isa nitong inalis ang botones ng long sleeve polo shirt na suot. Ayaw naman niyang tumingin pero ayaw paawat ng mga mata niya. Parang ang sarap magpa-headlock sa biceps nito at busog na rin siya sa abs. Gabi pa lang pero nakahain ng pandesal. Bigla niyang pinilig ang ulo kung ano-anong naiisip niya. Minus points siya sa langit. Parang nadidinig niyang background ng unholy ni Sam Smith. Anong tinitignan mo? Sabi ng nakakunotang noo pa ring binata. Wala, feeling mo naman. Uy, mas madaming gwapong lalaki kesa sayo. Lalo kapag nakita mo si Jason. Sino si Jason? Soon to be boyfriend ko. Alam mo dahil mukhang wala tayong choice kundi ang magsama. Let us be good to each other. Huwag mo sasabihin sa daddy ko tungkol kay Jason. Nilapit niyang mukha dito upang magpa-cute. Ayun, may hihinging pabor kaya biglang bumait. Pero gusto kong makilalang Jason na yan na mangbabugbog. Don't you dare hurt him. Akong makakalaban mo. Inismiran niyang binata. Maliwanag at maingay sa labas pa lamang ng bahay ni Elvira. Excited siyang bumaba ng sasakyan. Don't follow me. Hintayin mo lang ako dito sa kotse. Private party to and you're not invited, sabi niya bago tuluyang pumasok sa loob. Nabigla siya na makitang pamilyar na mukha. Jason was in front of her with a girl. They were holding hands. Saglit na humintong tibok ng puso niya. Puno ng katanungan ang mapupungay niyang mata habang nakatitig sa binatang hindi tumupad sa pangako maghihintay. Jason, I'm happy to see you here. What a surprise! Hindi ko inasahan na makikita tayo dito. Aniya na makabawi sa pagkabigla. Walang bakas na anumang emosyon ng kanyang muka. Hindi niya dapat ipahalatang inis na bumabangon sa dibdib. Oh, nakauwi ka na pala. Hindi ka man lang nagsabi sa akin. By the way, this is Carmina. Medyo basag ang boses ng lalaki. Mabilis ni inabot ni Carmina ang kamay sa kanya. Nice to meet you. I'm his girlfriend. Tinanggap niyang kamay nito. She gave a fake smile. She gritted her teeth to control any emotions. At bago pa tumulong luha niya, ay mabilis siyang tumalikod. Siya si Sandra Cornejo? Pinagpalit? Okay lang, hindi rin naman niya masyadong gusto si Jason. Nakasalubong ng mata niya ang kanyang bodyguard na kanina pa marahil nakatayo sa likuran niya. Hello, you're Jason and Carmina, right? Ako si Eric, ang boyfriend ni Sandra. Pakilala nito sa dalawa sabay abot ng kamay kay Jason. Nagulat si Sandra sa ginawa ng bodyguard. Hindi lang niya alam ang motibo ng lalaki, but he saved her in an embarrassing situation. Dahil kapag umiyak siya, ay hindi siya titigil hanggat hindi namamagang mata at maubusan ng hininga. Kaya she really cried, lalo na sa public places. Hindi siya dapat umiyak kagaya na sabi ng amay mahihina lamang ang taong lumuluha at nagpapakita ng damdamin. And she was Sandra Cornejo. She can't be a loser. Dumating si Elvira at masaya siyang niyakap. Welcome back! May kasama kang gwapong lalaki. Nanunuksong himig na kaibigan habang nakatingin sa kanyang bodyguard. This is Eric, my boyfriend. Dinin niya huling sinabi upang marinig ni Jason. Itutuloy na niyang pagpapanggap nito. Niyaya silang pumasok sa loob dahil mag-uumpisa ng party. Umupo sila sa table malapit sa stage. Napatingin siya kay Eric. He seems uneasy. Ayaw ba nito sa maraming tao? Baka introvert ito at ayaw makihalubilo sa iba. Kumuha siya ng pagkain. Tanging iling ang sagot nito. Maya-maya ay bumulong ito, nakatingin sa atin ng manliligaw mong manloloko. Subuan mo ko ng pagkain. Sumunod naman siya, agad niyang hinati ang beefsteak at sinubuan ng binata. Nangiti ito sa ginawa niya. His smirk was damn hot. Palihim niyang kinurot ang sarili. Bigla siyang nauhaw. Uminom siya ng mamahaling alak na nasa mesa. Ginawa niyang tubig ang wine. Nakailang subo na siya sa lalaki at halos ubos ng food sa plate. Naisipan niyang lumingon sa likuran upang tignan if nagsaselo si Jason. But to her surprise, bising lalaki sa pakikipagkwentuhan sa girlfriend nito. Pinalakihan siya ng mata ni Eric, kaso tumawa lang to. And she's dead. Kaya madalang lang itong umiti. Makalaglag underwear pala. Pilit niyang pinakalmang sarili. She was never been this close to a man
So, ayun lang ang paliwanag kung bakit tila siya naakit sa kanyang bodyguard. Muli siyang uminom ng wine. Tama na yan, napaparami ka na. Kinuha ni Eric ang baso sa kanya na tinangkapan niyang lagyan ito ng laman. Sumalang ang sweet music, hinila niya si Eric upang sumayaw. Napadami ang nainom kaya niya napasubsob siya sa dibdib ng binata. Hindi niya nababalansa ang katawan. Nahagip ng mata niya si Jason na nakatingin din sa kanila. Nakaupo pa rin ito sa table, ngunit mag-isa na lang. Mas lalo niyang dinikit ang katawan sa bodyguard upang pagselosin to. Inangat niyang mata. Nagkasalubong ang paningin nila ni Eric. Kulay brown ang mga mata nito na binagay na makapal na kilay. Tila siya sumailalim sa mahika. There's something in his eyes that she couldn't explain. Bakit pakaramdam niya ay kakampi niya ito sa anumang laban at kahit na anong mangyari, ay safe siya. She felt home. Imposible. Hindi pa niya ito kilala ng lubusan. Matindi ng sikat ng araw, tinanghali siya ng gising. Masakit din ang ulo niya. Pilit niyang inaalala ang nangyari kagabi. Nalasing siya at sumuka sa dibdib ni Eric habang nagsasayaw sila. Nag-flashback ang mga pangyayari kagabi. Napahawak siya sa ulo. Hindi niya maalala kung paano siya nakarating sa kanyang silid. Nakakahiya siya. Nagpalit na muna siya ng damit at kinuha ang kanyang cellphone. May 10 missed calls at 15 messages mula kay Jason. Napangiti siya, nanghihingi ng paumanhin ng binata. Matagal na silang magkakilala nito. Since elementary classmate niya ito hanggang high school. Nakipag-break na daw to sa girlfriend kagabi. Kasalanan din naman niya dahil nag-aral siya sa Amerika at iniwan ito. Wala rin naman silang formal na relasyon. So technically, hindi ito nag-cheat sa kanya. Bumaba siya sa kusina upang kumain. Sinalubong siya ni Aling Eva upang ipaghain ng tanghalian. Lalaki ang mga mata niya. Mainit na sopas. Paborito niya. Susubo na sana siya ngunit natanaw sa labas ang kanyang bodyguard na naliligo sa swimming pool. Muntik na siyang mabulunan pagkakita sa shirtless na binata. Hindi siya attracted sa lalaking malaki ang katawan. Pero bakit hindi niya maalis ang mga mata dito? Nahuli na naman siya ng binata na nakatingin. Umahon ito sa pool at tinuyo ang katawan ng kulay puting towel. Lumapit ito sa kanya at kumuha ng mangkok at sumandok ng mainit na sopas na nakahain sa mesa. Pwede kang tumingin pero hanggang tingin ka lang, may girlfriend na ako. Anito, uminit ang mukha lalo ng ulo niya sa nadinig. Bodyguard ba to? Anak mayabang feeling main character. Sarap sampalin. Umiikot ang mata niya sa inis. Wow ha, ang lakas ng hangin. May bagyo kayong parating. Aniya. Ngumisi lamang ang binata at umalis na papunta sa guest room kung saan ito natutulog. Sinundan niya ng tingin ng malapad nitong balikat. Hugis V ang katawan nito, broad shoulders and small waist. Kaso bigla itong humarap sa kanya. Sinara niyang bahagyang nakaawang na bibig. Huwag na huwag ka maglalasing ulit at magtatawag ng uwak pagkatapos. You made a mess sa kotse pati nadamit ko. Nakakadiri, sabi nito. Ha? Anong uwak? Bakas ang kalituhan sa mukha niya. Ano bang tunog ng taong nagsusuka? Sandali siyang natigilan. Tumangu-tango na lamang siya. So it means wag siyang magsuka kapag lasing. Hindi naman din kasi siya sanay uminom ng kahit na anong alak. Papasok na sana to sa room pero hinabol niya to. Wait! Nanghingi ng paumanhin si Jason sa nangyari kagabi. Plano ko makipag-usap sa kanya. Samahan mo ko mamaya pero secret lang natin. Sabi ng daddy mo, may karangalan ka na makatapos ng pag-aaral sa Amerika. Pero bakit ang hina ng ulo mo? Niloko ka na nga. Bakit mo pa kakausapin? Ay, grabe. Parang ikaw nasaktan at niloko. Everybody deserves a second chance. Nag-sorry na nga siya. Parang malaking pagkakamali ng ama mo na ikaw ang hayaang mag-manage ng negosyo ng pamilya ninyo. Tama yun. Ibang shareholders, hindi mo kaya. Simpleng desisyon, hindi ka makapag-decide ng tama. Umusok ang ilong niya sa nadinig. Bodyguard ka lang, huwag kang pakialamero sa mga desisyon ng amo mo na nagbabayad sa'yo para may makain ka. Huli na upang bawiin ang mga salitang nabitawan niya. Gumuhit ang tila apoy sa mata ni Eric. Ngunit saglit lang, naningkit lalong mata nito. Kung mahal ka ng lalaking yun, hindi siya titingin sa iba kahit na malayo ka pa. Madaming manluloko sa mundo. Dapat matapang at wais ka. Matanda ng amo mo pero mukhang wala siyang maasahan sa'yo. Sa halip na unahin mong love life, tumulong kang ayusin ang negosyo nyo. Puro ka pasarap sa buhay. Palibhasa, lumaki ka sa layaw. May pait siyang naramdaman sa sinabi ng binata dahil totoong pilit niyang tinatakasan
ang responsibilidad ng pagiging heiress ng pamilya. Abat, kasalanan ko ba kung anak mayaman ako? Anong koneksyon ng pagiging heredera ko sa pag-utos ko sa iyong samahan ako? Dapat alam mo kung saan ka lulugar. Akala mo kung sino ka? Sarkastiko niyang sabi. Dapat alam mong pinagdadaanan ng daddy mo siya nakalipas ng mga taon para mapatakbong kumpanya niyo. Pati ng problema sa kalusugan niya. Wala kang alam. Siyempre, paggastos lang ng perang alam mo. Pinadapo niyang sampal sa pisngi ng bodyguard. No one talked to her like that, not even her dad. Hinawakan nitong mahigpit ang braso niya. Ito ang una't huling pagkakataon na dadapong kamay mo sa pisngi ko. Mas masakit ang sinabi ko sa'yo. Yun ay kung may pakiramdam at may konsensya ka. Pero sa tingin ko, walang mahalaga sa'yo kung hindi ang sarili mo. Binitawan siya nito tuluyan nang pumasok sa kwarto. May puntong lalaki ngunit sino ba ito upang pagsalitaan siya na hindi maganda? She will talk to her dad about him. Magpapalit siya ng bodyguard. Kahit na sino, wag lang ang Bruce kong to. Alam niyang hindi sila magkakasundo. Hindi nila gusto ang isa't isa. Hinintay niya na dumating ang ama mula sa opisina. Kumuha na muna siya ng tiyempo. Nagpalipas siya ng 30 minuto bago kumatok sa pinto ng kwarto ng ama upang matiyak na nakapagpahinga na ito. Dad, kumusta pong araw niyo? I'm good as always. Ikaw, kumusta ka? Hindi ka ba naninibago sa klima dito sa atin? Hindi naman po, Dad. May hindi ka ba sinasabi sa akin? Kumulit ang noon ng matanda. Gwapo't matipuno pa rin ito kahit na may edad na. Bakit mo naman naitanong yan? Wala namang problema. May sakit po ba kayo? Umilap ang mata ng ama. Wala. Malakas pa ako. Konting issues lang siya, ilang shareholders natin. I'm buying their shares pero ayaw nila. Gusto ko sanang tayo nang magmay-ari ng buong kumpanya bago ko isalin sa iyong pamamahala. But it's manageable. So nothing to worry about. Nakangiting sabi nito. Tumango siya kahit hindi kumbinsido sa sagot nito. Everything is under control. Kapag may problema man, magsasabi ako sa'yo. Patuloy ng matanda. Matamis siyang umiti sa lalaking tinuring siyang tunay na anak. Madaming hindi nakakaalam sa stepfather niya na ito. Nasa sinapupunan pa lamang siya nang iniwan ng kanyang biological father ang kanyang ina. Hindi niya alam ang buong story at wala na siyang planong alamin pa. Hindi siya interesado na makilala ang tunay niyang ama. Dad, I think I'm ready to manage the company. Turuan at tulungan po ninyo ako. Gagawin ko lahat para maging proud po kayo sa akin. Niyakap siya ng ama. I'm already proud of the woman you become. Dahil sa'yo na nanggaling, magsimula ka na next week. Ipapakilala na kita as official CEO of Golden Top Holdings sa meeting bukas. Sa ngayon, manood at mag-obserba ka na muna para malaman mo pasikot-sikot ng business natin. Dad, about my bodyguard. Well, actually hindi ko naman po kailangan ng bodyguard. Alanganing sabi niya. Sandra, hindi magandang binabaliwala mong death threats na natatanggap mo. Kailangan mo na magtatanggol sa'yo sa oras ng panganib. Sige po, kung sa tingin ninyo ay dapat ako magkaroon ng bodyguard pero wag na po si Eric. Kahit po sino wag lang pong mayabang na lalaking yun. That's non-negotiable. He's the best in this kind of job. Kaya kanyang protektahan at hindi lang siya simpleng bodyguard. Miyembro na siya ng pamilya. Anak siya ng matalikong kaibigan. I hope maging maayos ang relasyon ninyo. By the way, he's single and very good looking. What do you think? May himig panunukso ang Don. Umasim ang mukha niya. Sorry Dad, not my type. Sandra, hindi ka na bumabata. Panahon na upang maghanap ka ng lalaking makakatuwang mo sa buhay. Yes Dad, kasalukuyan na ako naghahanap. Ipapakilala ko po kaagad sa inyo kapag nakahanap na ako. Aniyang ngumiti ng matamis. Nagbigay si Eric ng instruction sa mga bantay. Nakita niyang lumabas ng bahay si Don Eduardo. Salamat sa pagsundo sa anak kanong nakarang araw at pangtagam sa trabaho as her personal bodyguard. Bungad ng matanda. Don Eduardo, medyo busy po ako sa security agency na binuksan ko. I recommend po sana na hanapan ng ibang bodyguard ang anak ninyo. Titiyakin ko po na may ihahanap ko siya ng magaling na bodyguard. Oh no, ikaw lamang ang pinagkakatiwalaan ko. At nangako ka sa akin, please, keep your promise hanggat masigurado natin ang kanyang kaligtasan. Nakikiusap ako sa'yo. Hindi lingid sa kaalaman mong death threats na natatanggap namin. Nagpatuloy ito. Alam mo na nanganganib ang buhay niya, lalo nang malaman ng ibang shareholders ang laman ng last will and testament
ng kanyang ina na tunay na nagmamay-ari ng kumpanya. Hindi naman lihim sa'yo na sa pagtungtong ni Sandra sa edad na 25, she will be the owner of the largest share of Golden Top Holdings and she has the right to end their contract as shareholders. Tangi ang kamatayan niya makakapagpigil ng mangyari ang nasa kasulatan. 7 magkakaibigan ng pinakamalaking shareholders pero si Adelina ang nagtrabaho at nagpayabong ng kumpanya. Ngunit dahil sa pera ay naging sakim ang ibang kaibigan ng ina ni Sandra. Sa tingin ko, silang nasa likod ng mga death threats na natatanggap namin. Puno ng pag-aalalang sabi ng matanda.